Good morning guys, it's 5:30 a.m. Inaantok pa ako sobra pero kailangan nang bumangon. Nasanay sa pagkising ng mas medyo late dahil sa mga ilang araw na walang pasok at nagmunting bigay. Wala akong masyadong gagawin dito sa bahay at maayos naman dito sa kitchen. Itong dry dishes lang yung kailangan kong ibalik sa pwesto nila. And ang dami kong laundry. Yun lang talaga, ang dami kong laundry. Ayun pa yung mga comforter. Hindi ko naasikaso dahil umalis kami. Nag-umapaw na yung laundry ko dun. Oh, kita nyo naman. Pero may isa pang basket sa labas. Sa laundry area, yung swimwear namin. Tapos yung mga towels na ginamit namin andun sa laundry area. Maayos naman yung bahay guys. Kasi bago ako matulog kagabi, naglipit ako dito. Bago ako mag-shower, naglipit-lipit muna ako. But of course, medyo magugulo pa rin yan kapag nagsimula na kaming kumilos ngayong umaga pag nagbabaan na sila dito. Kilos na muna ako guys. Gagawa muna ako ng baon nila and I'll see you all later. It's 6:20 na guys. Nagtatapos ko palang mag-prep ng baon nila. Sakto rin naman sa oras. Luncheon meat and scrambled egg yung pinref ko for today. And meron niyang seaweed sa ilalim ng luncheon meat at saka ng egg. Tinatanong ko rin si Cal kung gusto nilang lagyan ko pa ng mayo and condensed milk na sauce sa ibabaw pero hindi na daw. And here's our baon for this Wednesday guys. Happy Wednesday! Pasok naman tayo ng master bedroom guys and ito naman ang itsura dito. As always, kailangan ko lang buksan yung cortina, buksan yung window, and ayusin lang naman yung bed. Pinasok ko yung steamer namin kasi steam ko yung damit ni Daddy for today and tomorrow. Mag-steam muna ako ng damit niya and then saka ako mag-aayos dito guys sa kwarto. Mabilis lang naman yung pag-ayos na gagawin ko dito. Halos yung bed lang naman ang kailangan kong ayusin. Eh, hindi ko pa naman kailangan mag-alikabok dito. Kakalinis ko pa lang dito guys. Siguro kailangan ko lang din mag-vacuum. Pero akit ko na lang si Snow White para mag-vacuum dito. Ito yung steam ko na polo ni Daddy guys. Kakabili ko lang nito sa pen shop. Ang ganda lang ito. Sobrang sarap ng tela niya. Malambot lang. And kumuha ko ng dalawang colors. Yung light blue and yung white. And pinilan ko rin ulit si Daddy ng pants. Green naman yung color nito. Parang sa camera mukha siyang gray. Pero green to, parang, moss green? Or, I don't know kung paano yung pagka-green niya. Pero green yung color niya guys, hindi yan gray. So, 4 na yung ganito ni Daddy. Meron na siyang black, light gray, meron na siyang beige. Sobrang comfy ng pants to, kaya gustong-gusto ni Daddy. Kaya sabi ko, bili pa kami ng madaming kulay, kung ano yung mga color na gusto niya. Meron din akong na-shop sa pen shop last time. Pero next time ko na papakita sa inyo guys. Magsisteam muna ako. Tapos na akong magligpit ng master bedroom guys. Mabilis na ligpitan lang naman siya. Tumagal lang ako dito sa taas dahil nag-steam pa ako ng damit ni Daddy. Nakapasok na rin si Daddy bago pa ako makatapos magligpit dito sa taas. Sakto nga din pagkatapos niya mag-shower tapos na rin akong mag-steam. Then saka na lang ako nag-ayos ng bed namin nung matapos ko nang ayusin yung damit niya. Grabe ang init ngayon guys. Umaga pa lang pagkatid namin sa mga bata. Ang init-init na talaga. Mga 6:37 yon na hinatid namin yung mga bata. Sobrang init na kaagad. Ayan ang itsura sa labas guys. Maaraw na. Ang ganda ng panahon actually pero ang init lang talaga nga sobra. One room down, punta naman ako sa bedroom ng mga bata. Pasok naman tayo sa kids room guys. And hindi nakapagligpit ng higaan yung mga bata. Sila kambal, and yung comforter ni Kyle, nakita ko rin na nandun sa higaan lang. May mga few things na nakakalat sa desk nila. Pero very few lang naman. Madali lang namang ligpitin to. Yung higaan lang yung major na kailangan kong ligpitin. Kapag yung higaan talaga magulo, parang ang gulo-gulo ng buong kwarto. Alam ko late na nakatulog sila kambal dahil may tinatapos pa silang schoolwork. Kaya din, malamang ngayong umaga, hirap na namang kumilos yung mga yon. Kanina naayos tong bed. Madali lang naman ayusin to, kaya ayusin ko na rin siya. Ang problema ko ng taga ngayon guys, para ako nahihilo dahil ang sobrang init na naman. And parang gusto kong palitan yung curtain nila. Hindi akong tutuwa na yung navy blue yung nakalagay. Parang hindi siya ganun kabagay sa room. Pero we'll see. Dahil hindi ko siya kayang palitan, si Daddy kailangan magpalit niyan. Pag naubos ko na siguro yung mga labahin ko guys. Tsaka ako pag-iisipan kung papalitan ko pa yan or hindi.
Tapos na ako maglinis ng kids room, guys. Actually, kanina pinag-iisipan ko, liligpitin ko ba yung room nila? Dahil ang init nga, parang nahihilo na yung pakiramdam ko. Pero I'm glad na I did. Dahil sobrang saglit ko lang naman ding inayos yung room ng mga bata. Minsan talaga ganun, yung feeling ko parang ang tagal kong gagawin. Tapos ayokong gawin sana. Pero pag sinimulan ko namang kumilos na, mabilis lang naman pala siya para sa akin. I don't know, kanina parang tamad-tamad akong ayusin to. Pero alam ko naman na saglit lang naman para sa akong ayusin tong room nila. Siguro sa init lang talaga, guys. Kasi talagang pag mainit, natatamad akong kumilos. Plus, nahihilo talaga agad ako. Pero buti na lang, nagwagi pa rin ang kasipagan, guys. Naisip ko pa rin na gusto kong ayusin pa rin yung room nila. Dahil talaga everyday gusto ko lahat ng bed namin sa mga rooms maayos. At least sa ngayon, 2 kwarto na ang maayos and sa baba na lang ang iisipin ko. At least ito sa taas, maayos na lahat. And kahit mag-ikot-ikot ako sa bahay, umakit ako dito, hindi ako maaasar or mauusi dahil may kwarto akong iniwan. And mas makakilusin yung mga bata pag uwi nila, pag kailan nilang gumawa ng mga schoolwork ulit. Doon naman ako sa baba and tatapusin ko yung laundry, kailangan kong mag-sort. Plus yung mga few things pa na kailangan i-tidy up doon. Tapos na akong magligpit dito sa baba, guys. Nakasalang na yung dishwasher ko and nakasalang na rin yung first load ko ng laundry. Hindi ko matatapos na labhan yung mga damit, guys, kasi parang mga 4 loads or 3 loads yung kailangan kong gawin. So, kung ano lang yung kayang isalang ngayon, yun lang, and then bukas na yung iba. Ang importante, mabawasan at unti-unting mauubos ko rin yung laundry na yan. Aside from matapos yung laundry, gusto ko rin makapag-edit ng vlog today dahil wala pa akong na-edit na vlog for next week na upload. Kailangan may singit ko yun today. Kailangan makapag-edit ako ng 2 vlog today or kahit isa lang muna. And then makapagluto ng dinner and yung pambaon bukas. Yun yung mga gusto kong magawa today. Yung mga dapat na magawa today. And kailangan ko rin palang mag-fold ng konting laundry. Ito nilabang ko last time, yung mga nakasipit, di ko pa siya na-fold, so kailangan ko nang i-fold to. Last Sunday, nakapag-walking ako, pero hindi na ako nakapag-vlog, guys. And yun lang yung walking ko after 2 weeks na hindi ako nag-walking dahil nagkasakit, at nagpahinga na rin ako. I don't know kung makapag-walking ako today dahil ang dami ring gagawin. Pero tignan ko, guys, sana makapag-walking, pero grabe rin talaga init na yun, ang hirap lumabas. Sana nga talaga makuha ni Daddy yung treadmill ko sa kabilang bahay. Para kapag di ako makalabas, pwede ako mag-treadmill dito. And sabi ko rin kay Daddy, turuan niya akong mag-gym. Sa weekend siguro, sana maturuan niya na ako. Para pwede na rin ako magbuhat-buhat, guys. Kahit konti lang. Hindi ko naman pwedeng biglain kung ano lang yung kaya. Para kung di man ako makapag-walking, makakapag-exercise naman ako dito sa loob ng bahay. Though for sure papagod ako today dahil sa dami ng kailangan kong labahan. Pero let's see, kung talagang okay naman ang panahon, lalabas ako, maglalakad ako, guys. Namimiss ko na rin mag-walking. Last time nag-walking ako habang si Kel at si Daddy naglalaro sila ng volleyball. Nagpa-practice si Kel ng service niya. Nagpaikot-ikot lang ako ng lakad sa quadrangle nung pinaglalaroan nilang area. So ayan na, guys, ang bahay. Uupo muna ako, lapit na rin matapos yung dishwasher ko. Magpa-fold ako ng laundry habang nakupo and then after naman nun, mag-edit habang naghihintay ng sinampay. Pahinga na muna ako, guys, and I'll see you all later. Good morning, guys. It's 5:30 AM again. Antok pa rin ako ngayon. Parang talaga nasanay ako na late na magising. And ang sakit ng katawan ko. Siguro sa laro namin to nung nag-swimming. Nag-basketball kami sa pool kasi. Kaya ang sakit siguro sa katawan. Ang rough pa maglaro ni Kyle. Sobrang siniseryoso niya kami. Kaya ang rough niya maglaro. Pero super enjoy yun. Yung vacation namin, talaga nag-enjoy ako na kasama sila. And talagang nagka-family time kami. Nakatuwa na nakalaro namin yung mga bata. Ang daming hinugasan kagabi dahil nagluto ako. Aros alakubane niluto ko. Hindi ko na nga napakita sa inyo habang nagluluto ako dahil nagmamadali na rin. Plus pagod na rin ako dahil sa dami ng nilabhan. Hanggang dito sa dining table, mayroong hinugasan.
Naka 4 loads ng laundry ako. Nagkasya naman siya dyan sa sampayan. Pero may nakahanger pa dun sa kwarto namin. Mga 6 na clothes yun. Naubos ko lahat yung mga clothes na dapat labhan, pati yung towel. Natira na lang yung comforter. So today, maaasikaso na tong comforter sa wakas. Malalabhan ko na to. Finally, matatanggal na yan dito. Pero dalawa lang ang pwede kong isalang dyan. Ito namang laundry kahapon. 2 colored, 1 light colored, tsaka towel sinilaban ko kaya 4 na salang siya. Prep na muna ako ng baon nila guys and I'll see you all later. Tapos na ako mag-prep ng baon nila guys and aras ulo ko ba na ang baon for today. Ito rin yung dinner namin kagabi and talagang pinapasobrahan ko yung luto ko para the next day. Yun na yung baon na. Tapos sinit up ko na lang to. Yung may banana, yung may fried banana, yun yung kay daddy tsaka kay Ka. Tapos kay daddy 2 egg. And then yung walang banana, kinakambal yun. Hindi may kasabay yung 2 kaya hindi sila nagbabaon ng banana. Sila kumakain ng banana. Happy Thursday guys! Pasok naman tayo sa master bedroom guys. Kakauwi lang namin nakapamalengke na rin ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga sinampay pa ako dito sa taas. 6 na damit lang naman yan. Diyan ko sinampay para mas matuyo din. Though konting drying na lang ang kailangan yan kasi paglabas naman ng washing machine, medyo tuyo na rin siya. Kailangan ko lang naman ayusin yung higaan dito. Ilagay na sa closet yung mga sinampay ko, buksan yung kurtina, and buksan yung window. Na-steam ko na yung polo susutin ni daddy. Kailangan ko lang i-ready yung pants niya, lahat, yung underwear, panyo, at saka yung socks niya, i-ready ko lang din yun. Ayusin ko lang muna yung damit ni daddy guys, and magiligpit lang din muna ako dito sa kwarto. Tapos na akong mag-ayos dito sa master bedroom guys. And na-ready ko na rin yung susutin ni daddy for today. Mabilis na ligpitan lang naman dito. Yung higaan lang naman ng inayos ko. Buksan lang yung curtain, ayusin lang yung curtain, and alisin lang yung mga sinampay ko. Everyday ganun lang naman. Unless kailangan ko mag-alikabo, kailangan kong mag-vacuum, or may mga gamit na kailangan ibalik sa mga closet. Yun lang talaga yung maganda kapag yung room may place for everything and konti lang laman, yung minimal lang yung laman kasi less clutter and mas mabilis ayusin. Kaya kung pansin nyo sa room namin, konti lang talaga laman niya kung ano lang yung kailangan namin. Hindi naman kami minimalist guys, pero gusto lang talaga namin yung walang visual clutter sa room. Lalo na ako kasi totoo lang, hindi ako makakapagpahinga kapag nakita kong ang gulo-gulo ng paligid ko. So, ayan na guys ang master bedroom. Bababa muna ako. Hindi ko muna ayusin yung room ng mga bata. Unahin ko muna mag-ayos sa sala. Tsaka ako akit sa room ng mga bata. Unahin ko muna yun kasi naguguluhan ako na may laundry nakasampay doon. Pero naglalaba ulit ako. Nakasalang na nga yung first load ko ng laundry. Yung isang comforter, sinalang ko na. Nag-shop nga pala kami ng few clothes ng weekend ni daddy. And pakita ko sa inyo. Yung sa kanya, napakita ko na sa inyo yesterday. And ito yung sa akin naman na nabili ko. Meron ako nito yung waffle na parang 3/4 na blouse. Meron ako nitong beige. And natutuwa talaga ako sa itsura nito. And nakita ko itong meron silang blush. So, bumili naman ako ng blush na color. And itong polo naman, last time, nakita ko na siya. And sobrang gusto ko to. Sinukat ko lang siya, pero hindi ko siya binili last time. And then, last weekend, ito na nga. Hindi ko na napigilan. Nagagantan talaga ako sa kanya. Pero actually, noong una, inisip ko bagay ba talaga siya sa akin. And then, nung sinukat ko naman, okay naman siya. Nakakatuwa yung tsura ng polo na to. Sa pen shop ko nga pala to nabili guys. Lahat ng papakita ko sa inyo from pen shop. Itong polo na to nasa 1,1 to. And then, itong blouse naman, 800 yata sa pagkakaalala ko. Actually, itong blouse na blush, nasuot ko na to nung nag-swimming kami. Ang tagal ko nang gusto magkaroon ng ganitong polo. Para yung ganitong outfit. Pero, since hindi pa siya pwede sa akin nung ang laki-laki ko, ngayon mas medyo okay na yung tsura ng ganito sa akin dahil nag-lose na ako ng weight. Yun ang tagang kagandahan talaga pa nag-lose ka ng weight. Mas marami ka ng option sa outfit. And next one naman is itong denim shorts. Garterize yung likod nito Ayan siya. Maganda dyan, tatago yung chismis guys. And this one, nasa 900 yata ito. Ayan, may tatak pa siya. Nasa 900 to. And yung next one naman, itong skirt. So, may short yan sa loob. Pag bumibili ako ng mga skirt ngayon, gusto ko skirt talaga.
para hindi ka na problema kung makikitaan ka. And this one naman, nasa 900 din yata ang price ito. Hindi ko na maalala. Sinot ko na ito na swimming kami. Ito yung pinartner ko dun sa pinakita kong blouse na blush. So, yan na guys yung ating mini pen shop haul. Lately talagang tutuwa kami sa mga damit ng pen shop. Kasi ang gaganda nila, simple lang and then affordable. Naalala ko rin pala, may binili pala akong mga knitted na damit. Sa Tianggi lang to, sa Ayala Malls. And 200 each lang ang isa niyan. Kaya nakakatuwa. Sayang din namin kasama yung girls nung time na yun. Dahil busy sila sa schoolwork. Sayang ang dami magaganda. Kaso ang hirap naman pilian ng girls. Hindi ko alam kung anong gusto nilang color, anong gusto nilang design, style. Kaso last day na nung pumunta kami. Kaya wala na, hindi ko na sila mabibilhan. Pero pinatok sa kanila to ay may mga nagustuhan sila. So, itong first one, yung may heart, gusto ni Achi yan. So, sa kanya na yan. And then, itong green one naman, gusto rin to ni Shobe. Green yung color nito. Sa camera, parang medyo gray, no? Pero green yung color niyan. Ito yung gusto naman ni Shobe. And meron din ako nakuhang pink one. Plus, ito naman, parang Christmassy. Pero more on Valentine siya tingin ko. Kasi heart. And parang cherries yung design niya. Parang Christmassy ang dating pag unang tingin mo. Pero heart-heart siya. And ang cute lang ng color nito. Gusto rin ni Shobe yan eh. And this one, gusto rin niya to actually. Pero medyo malaki daw sa kanya. Pero titignan niya. Kasi mahilig naman sa oversize na damit yun. Pakita ko sa inyo ng mas malapitan. Ang mura nito para sa 200. Sa totoo lang. Kaya natuwa nga ako eh. And sabi ko nga sa mga bata, sayang kung kasama sila. Sana nabilhan ko rin sila. Okay itong suotin na may polo sa ilalim or may mga long sleeves or shirts. Ganun siya sinusuot. Or pwede mo naman din siyang suotin na ganyan lang as is. Mga sleeveless nga lang to. And alam niyo naman, hindi pa ganun kalakita ng aking braso. Pwede pa siyang pang boxing. Kaya medyo di pa comfortable. Pero actually last time, sinuot ko to nung weekend. And okay naman siya. Carry naman yung itsura. Tatry kong i-pop yung mga ginawa kong pairings ito sa mga damit na to. And nakatuwa lang talaga yung presyo niya. For 200, sulit na siya guys. 5 pieces na damit na for 1,000. Sa Ayala Malls Lower Leaf ko to nabili. Sa Tianggi lang doon. And sabi nung ate, last day na nila nung weekend. I don't know kung ulit sila mapupunta doon or magkakaroon ng Tianggi doon. It's 10:15 na guys. And katapos ko lang mag-isip sa babae, nakapag-fold na rin ako ng laundry. Yung mga dapat i-hanger, na i-hanger ko rin sa mga closet. Yung kay Kel kasi, velvet yung hangers niya. Kaya hindi ko madiretso sa hanger na isampay dahil hindi pwede sa basa yun. Ang hirap talagang kumilos ngayon guys. Nilalabanan ko lang yung sarili ko sa katamaran. Yung katamaran actually nakakahilo dahil ang init ngayon sobra. Ang hirap-hirap kumilos. Pero hindi ko rin matiis na magulo yung bahay. Hindi naman ganun kagulo yung bahay actually. Yung laundry lang. Gusto kong matanggal na yung laundry. Gusto ko na ma-fold yun. And malagay na sa mga closet din after. Pag kasi may sinampay ito sa loob ng bahay, sobrang gulong talagang tingnan. Kaso wala naman akong choice. Ito lang ako pwede magsampay. Sa laundry area kasi guys, tumutulo minsan sa bubong and naaanggihan kapag magsasampay ka doon. Kaya ang hirap naman na kapag biglang uulan, kailangan mong pang kunin. Since may sampayan naman ako, dito lang sa loob ng bahay para less pagod din at hindi ka kakaba-kaba kapag biglang kumukulimlim na kailangan mo kunin yung mga sinampay. Kahapon di ako nakapag-edit ng vlog. So today, sana mamaya may oras ako na makapag-edit ng vlog. Ang dami rin talaga nilabhan. Kaya sinasamantala ko din na makapagpahinga habang naghihintay ng mga kailangang isampay. Ito talaga ang kalaban ko, yung init. Kapag mainit, nahihirapan talaga akong kumilos sa bahay. Napapagod ako sobra. Nakapagsampay na nga rin pala ako ng first load ng laundry. And mga comforter lang nilalaman ko ngayon. And nakasalang na rin yung second load ko. Namalengke rin ako kanina pagkahatid sa mga bata. Dumiretso na ako sa talipapa dito sa loob ng subdivision. And ito lang naman ang binili ko. Egg, kamote, corn, at saka saging. Yung corn sa kamote, pang merienda mamaya. And then yung saging, gagawin kong banana muffin. Gagawin kong banana cake. Pero baka bukas pa kasi hindi pa siya ganun ka-ripe na ripe eh. Mas okay kasi kapag hinog na yung saging. Maayos na dito sa kitchen guys. Huli ko ang ginawa ito eh. Inuna ko muna mag-fold and then saka ako nagligpit ito sa kitchen. Pero yung mga hugasin na lang yun, yung mga ginamit ko kanina, yun na lang yung inasikaso ko. Actually, yung baso lang na yung hinugasan ko. And nagpuno lang ako ng mga water bottles.
Yung mga dry dishes naman kasi, ginagawa ko siya habang piniprep ko yung baon nila kanina. Multitasking talaga, guys. Bumili rin pala ako ng bigas kanina. Sinalin ko na sa rice dispenser. 2 kilos lang yung binili ko. Kasi Coco Pandan yung rice na yan. And mas gusto talaga namin yung jasmine rice. Sa SM kami bumibili ng jasmine rice. And sa weekend pa kami mag-grocery, guys. Sabi ko sa inyo last time, mag-grocery na kami ng weekend. Pero hindi nangyari yun. Naggala-gala lang kami ng weekend, family time. So, doon na-spend yung weekend namin, even yung holidays. So, wala nangyaring grocery. Sabi ko kay daddy, itong weekend na lang kami mag-grocery. Kaya talagang malamang ubos na ang laman ng freezer pag nag-grocery kami sa weekend. And okay na rin yun para talagang reset ang laman ng ref namin, guys. So, ayan na ang bahay, guys. Uupo na muna ako habang hinihintay matapos yung nakasalang na laundry. And hopefully makapag-edit din ng vlog habang naghihintay ng sinampay. And then mamayang gabi, magluluto naman ng dinner. In-steam ko na yung kamote, guys. And tapos na to. Check ko na siya. Nagting na siya kanina. Ayan na yung kamote. Check ko lang kung okay na yung tigas niya. Parang kulang pa. Tingin ko kulang pa. Mga 5 minutes more pa. Ulit ko ulit siya. Ayan. Takpan ko muna ulit. And hintayin ko pa ng 5 minutes more. So, tad pa naman ako. Gusto ko na kumain ng kamote. Pauwi na yung mga bata, guys. Kaya, steam ko na tong corn. Pang merienda nila. Mga 20 yung gagawin ko dito. Yan. Sakto yan. Pauwi na daw sila. And pagbating naman, magbibihis pa yun. At least may time pa silang magbihis. And then, pwede na silang magmerienda. Tapos na rin akong maglaba, guys. Nalaban ko yung 3 comforter. Natuyo na yung pink one, yung unang sinampay ko. Kaya habang nakasampay yun, sinalang ko tong blue eh. Dahil alam kong matutuyo-tuyo na siya. Tinapatan ko rin siya ng electric pan. Kaya finally, ubos na yung mga kailangan kong labahan na comforter. Ayan na yung pink one, na-fold ko na siya. Pero hintayin ko pa rin yung dalawa dahil sama-sama yan dun sa vacuum bag bago ko lagi sa storage box niya. And ito naman, tuyo na rin yung mga nakasipit. Kaya ipo-fold ko na rin to habang nag-steam ako ng corn. Hindi ko pa rin nga naiaakyat yung mga finold ko kanina. Umidip ako, guys, and nakapagpahinga ako. Fold lang muna ulit ako ng laundry and I'll see you all later.